makikita natin si Violet na nakatitig sa isang lumang larawan. Sa larawang iyon, isang nakababatang Violet ang masayang nakangiti kasama ang kanyang kasintahang high school na si Garrett. Kahit na maraming taon na ang lumipas mula nang magtapos, si Violet ay umiibig pa rin kay Garrett. Kahit nakasal na siya sa isang mayamang lalaki na nagngangalang Mason, alam na ni Mason na ang kanyang asawa ay nahuhumaling pa rin sa kanyang dating kasintahan. Sinubukan niyang ipaalala kay Violet na sila ay 15 taon ng kasal. Sa una, sinubukan ni Mason na maging matyaga sa kanya, ngunit kalaunan ay umabot na sa hangganan ang kanyang pasensya, at silang dalawa ay nagmainit na nagtatalo. At hindi lang ang pagkahumaling ni Violet kay Garrett ang nakakagambala. Mayroon din siyang marahas na panig dahil hindi siya nag-aatubiling saktan si Mason o sakalin man lang ito. Pagkatapos ay lumipat ang eksena kay Garrett na kasal na ngayon kay Daisy. Mayroon din silang dalaga na anak na babae na nagngangalang Allison. Si Allison ay mahilig sa disenyo at isang araw nakatanggap siya ng isang abiso na nagsasabing siya ay inilagay sa waiting list sa isang prestihiyosong paaralan ng disenyo sa Paris. Tuwang-tuwa si Allison sa balita at agad na sinabi sa kanyang mga magulang. Si Daisy ay gayon din kasaya para sa kanyang anak, ngunit tila hindi gaanong nasasabik si Garrett. Lumalabas na nag-aalala si Garrett tungkol sa kanilang kalagayan sa pananalapi. Naniniwala siyang maaaring hindi nila kayang bayaran ang paaralan ng disenyo ni Allison sa Paris. Kinabukasan, katatapos lang mag-jogging ni Garrett nang masalubong niya si Violet, na bagong lipat sa katabing bahay. Nagkunwari si Violet na nagulat nang makita siya, kahit na sa totoo lang, sadyang lumipat siya doon para mapalapit siya kay Garrett. Kasabay nito, dumating si Daisy, at nabunyag na si Daisy ay nag-aral din kasama niya. Mukhang hindi masyadong gusto ni Daisy si Violet, lalo na dahil sina Violet at Garrett ay dating magkarelasyon noong high school. Lalo na siyang nababalisan ng ibunyag ni Violet na diborsyado na siya sa kanyang asawa. Gayunpaman, sinabi ni Violet sa kanila na malapit na siya ngayon sa isang lalaking nagngangalang Pro at ipinakita sa kanila ang larawan nito. Matapos marinig iyon, medyo lamambot ang ugali ni Daisy at niyaya pa niya si Violet na kumain ng hapunan sa kanilang bahay. Sinubukan ni Violet na umakto na pala kaibigan sa pamamagitan ng pag-imbite kina Garrett at Daisy na magpakuhan ng litrato na magkasama. Ngunit nang makabalik siya sa loob ng kanyang bahay, halatang naiinis siya matapos makita kung gaano sila kamahal. Pinatanggal pa ni Violet si Daisy sa larawan. Naiwan na lang ang sarili niya at si Garrett para maipakita niya na parang magkasintahan sila. Nang gabing iyon, dumating si Violet para sa hapunan na may suot na sadyang nagpapakita ng sarili na halatang sinusubukang makuha ang atensyon ni Garrett. Nagdala rin siya ng pie na sinasabing siya mismo ang gumawa nito. Nang banggitin ni Violet ang kanyang matinding interes sa disenyo ng moda, agad na nagliwanag ang mukha ni Allison. Nang mapagtanto niyang pareho sila ng hilig. Tuwang-tuwa, ipinakita ni Allison ang ilan sa kanyang gawa, at nakakagulat, hiniling ni Violet sa kanya na gumawa ng isang pasadyang disenyo. Nag-alok pa nga siya na bayaran ito. Kahit si Violet ay tila tunay na masigasig, ngunit sina Daisy at Garrett ay hindi lubos na komportable sa kanyang paglahok. Gayunpaman, ayaw nilang bigon ang kanilang anak, kaya pinayagan nila si Violet na tulungan si Allison. Hindi nagtagal, sinubukan ni Daisy at Allison ang pie at pinuri ito, na sinasabing napakasarap. Nang marinig iyon, inalok ni Violet na turuan si Daisy kung paano ito gawin, na iminungkahi na maaaring ihain ito ni Daisy sa kanyang pamilya at maging sa kanyang amo. Bago umalis, nagpaalam si Violet sa lahat, ngunit niyakap lamang niya si Garrett. Habang kayakap niya ito, naiisip niya na silang dalawa ay magkasintahan, at ang sandaling iyon ay lalong nagpapalalim ng kanyang obsesyon. Pagbalik sa kanyang bahay, pinanood ni Violet sina Garrett at Daisy mula sa malayuan habang nagsasalo sila ng mainit na sandali na magkasama. Dahil sa pagkadismaya at selos, tumungo siya sa kusina at nagsimulang gumawa ng plano. Sa pagkakataong ito, ang kanyang target ay ang amo ni Daisy, at naghanda siyang pakialaman ang pinaghalong pie. Kinabukasan ng umaga, muling minamanmanan ni Violet si Garrett habang lumalangoy ito. Ginugol niya ang buong umaga sa panonood dito mula sa malayo. Di nagtagal, binisita niya si Daisy, na abala sa pagtatrabaho. Inanyayahan siya ni Daisy sa kanyang lugar ng trabaho kung saan napansin ni Violet ang isang dokumentong may mga password. Pagkatapos ni Daisy matapos ang kanyang trabaho, tumungo sila sa kusina, ngunit inaangkin ni Violet na naiwan niya ang kanyang bag sa workspace at inalok na kunin ito mismo. Sa katotohanan, sinamantala niya ang pagkakataon na kopyahin ang lahat ng sensitibong impormasyon mula sa dokumento. Kalaunan, umupo silang dalawa na may kape at ginunita ang kanilang mga araw sa paaralan. Tinanong ni Violet si Daisy tungkol sa kanyang mga nakaraang relasyon, ngunit isiniwalat ni Daisy na hindi pa siya nakikipag-date sa iba maliban kay Garrett. Pagkatapos ay tinanong ni Daisy kung bakit naghiwalay sina Violet at Garrett. Sa isip ni Violet, bigla siyang sumakal ng galit at sinakal si Daisy. Masisira nito ang lahat, hindi kailanman nakipaghiwalay sa kanya. Sinisisi siya sa pagsira ng kanilang relasyon. Ngunit ang marahas na reaksyong iyon ay umiiral lamang sa kanyang imahinasyon. Sa totoo, nanatili siyang kalmado at simpleng sinabi niyang hindi niya matandaan kung bakit sila naghiwalay. Sa isang punto, lumayo si Daisy para kumuha ng isang bagay, at sa maikling sandali na iyon, palihim na nagturok si Violet ng isang bagay sa pie na para sa amo ni Daisy.
Di nagtagal, nakilala ni Violet si Oliver, isang dating bilanggo na dating sangkot sa pagnanakaw. Malinaw na magkakilala na sila. Humingi ng tulong si Violet sa kanya at binigyan siya ng paunang bayad. Noong una, nag-atubili si Oliver dahil ayaw niyang sumugal na bumalik sa bilangguan, ngunit kinukumbinsi siya ni Violet na ang kanilang plano ay hindi matutuklasan at kalaunan pumayag siya. Kinabukasan, binisita ni Allison si Violet para ipakita ang kanyang pinakabagong disenyo at inalok pa ito ng libre kapalit ng tulong sa pagpapabuti ng kanyang hitsura. Sa halip na tanggapin ang libreng alok, iginiit ni Violet na magbayad at masayang nag-alok na tulungan si Allison na maghanda para sa kanyang unang fashion show. Mabilis na pumayag si Allison at niyakap siya, lubos na nagtitiwala sa kanya. Samantala, tahimik na naniniwala si Violet na malapit na siyang maging perpektong madrasta sa buhay ni Allison. Sa kabilang panig, sinabi ni Garrett kay Daisy na binawasan ng kanyang amo ang kanyang oras ng trabaho na nangangahulugang bababalin ang kanilang kita. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Daisy ng tawag sa telepono mula sa isang investment kumpanya na nag-aalok ng payo sa pananalapi para sa hinaharap. Sa una, hindi interesado si Daisy, ngunit nang sabihin nilang maaaring double ang investment sa loob lamang ng 6 na buwan, sinimulan niya itong isaalang-alang. Lalo na nang banggitin nila ang ideya ng pagsiguro sa pondo ng edukasyon ng kanyang anak na anak. Ang hindi alam ni Daisy ay ang tinatawag na investment company na ito ay walang iba kundi isang scam na ginawa ni Violet at Oliver. Hindi nagtagal, nakilala ni Daisy ang kanyang amo na si Claudia sa isang cafe. Sa pagkikitang iyon, ibinahagi ni Claudia ang ilang magagandang balita. Kaka-promote lang ni Daisy bilang head editor. Tuwang-tuwa si Daisy, at buti na lang at dala niya ang pay na ginawa niya para sa kanyang amo. Nagpa siya si Claudia na subukan ito agad, ngunit pagkatapos ng ilang subo, bigla siyang naduduwal ng husto at nagsimulang magsuka. Dahil sa takot, mabilis siyang isinugod ni Daisy sa hospital. Pag-uwi niya, agad na kinompronta ni Daisy si Violet tungkol sa pay, ngunit iminungkahi ni Violet na maaaring may allergic reaction si Claudia, at itinuro na wala ni Daisy o Garrett ang nagkaroon ng anumang problema pagkatapos kainin ito. Nang marinig iyon, nagsimulang magduda si Daisy sa kanyang sarili. Ipinapalagay niya na talagang allergy ito at humingi ng tawad kay Violet sa pag-akusa sa kanya. Kinabukasan, nakilala ni Daisy si Oliver, na ngayon ay nagpapanggap na isang financial advisor. Sinimulan nila ang pag-uusap tungkol sa isang plano sa pamumuhunan para sa edukasyon ni Allison sa hinaharap. Kasabay nito, nagkataong nakasalubong ni Garrett si Violet at napagpasyahan nilang umupo para magkape. Sa pagkikitang iyon, humingi ng tawad si Garrett sa biglaang pagtatapos ng kanilang relasyon noon. Umakto si Violet na parang nakamove on na siya, kahit na sa kaibuturan ng kanyang pagkahumaling kay Garrett ay buhay pa rin. Patuloy niyang sinisisi si Daisy, sa paniniwalang ninakaw ni Daisy si Garrett mula sa kanya. Kahit na pinili lamang ni Garrett na sundin ang sarili niyang puso, iniisip ni Garrett na nalinaw na niya ang anumang hindi pagkakaunawaan at umalis, hindi alam na lalong lumalala ang pagkadismaya ni Violet matapos mapagtanto kung gaano niya tunay na mahal si Daisy. Di nagtagal, nagulat si Daisy nang dumating si Gina at pinaratangan siyang tinangka niyang patayin si Claudia sa pamamagitan ng paglalason sa pay. Hindi lamang sinisisi ni Gina si Daisy, tinanggal din niya ito sa paglalathala. Nang hapong iyon, muling nagkita si Daisy at Oliver sa isang cafe upang pag-usapan ang plano ng pamumuhunan para sa kinabukasan ni Allison. Hindi pa rin siya sigurado, ngunit patuloy siyang kinumbinsi ni Oliver hanggang sa pumayag na ito. Sa sandaling iyon, biglang dumating si Garrett. Malinaw na nainas siya nang makita niyang nakikipagkita si Daisy sa isang tagapayo sa pananalapi at nagpaplanong mamuhunan ng hindi sinasabi sa kanya. Mabilis itong nauwi sa isang pagtatalo sa pagitan nila. Samantala, palihim na nakikinig si Violet sa lahat ng bagay sa pamamagitan ni Oliver at hindi niya maitago ang kanyang kasiyahan. Ang kanyang plano ay nagsisimula ng magkabisa. Nang gabing iyon, tahimik na sinira ni Violet ang kotse ni Daisy, ngunit nang makauwi siya, hinarap siya ni Oliver na ngayon ay humihingi ng mas maraming pera. Nagbanta pa nga siyang ibubunyag ang lahat ng ginawa ni Violet para sirain ang kasal ni Garrett at Daisy kung hindi niya ito bibigyan ng $100,000 sa loob ng 2 araw. Kinabukasan, palihim na binisita ni Allison si Violet dahil nangako si Violet na tutulungan siya na maghanda para sa kanyang unang fashion show. Inilihim niya ito sa kanyang ina, na ikinagalit ni Daisy nang makita niyang papaalis si Allison sa bahay ni Violet na naka-makeup na. Hinarap ni Daisy si Violet, at sinabing dapat sana ay naipaalam sa kanya ang tungkol sa pagtulong sa kanyang anak. Pagkaalis ni Daisy, mabilis na bumalik si Violet sa kanyang bahay at nag-login sa online banking account ni Daisy. Dahil ninakaw na niya ang lahat ng password, wala siyang problema sa pag-access dito. Pagkatapos ay inilipat niya ang lahat ng pera mula sa account ni Daisy sa peking kumpanya ng pamumuhunan na kanyang pinapatakbo kasama si Oliver. Kasabay nito, si Daisy ay papunta sa paaralan ni Allison para sa fashion show, ngunit ang kanyang sasakyan ay biglang nasira. Agad niyang tinawagan si Allison sa pamamagitan ng video. Medyo nadismaya si Allison dahil nahuli ang kanyang ina sa sandaling iyon. Ngunit sa sandaling iyon, pumasok si Violet at inalo siya. Nang makita kung gaano naging malapit si Violet sa kanyang anak na babae ay nakaramdam si Daisy ng galit at pagseselos. Nang sa wakas ay makauwi si Daisy, lalo lamang lumala ang kanyang pagkadismaya.
Nakita niya sina Garrett at Allison na casual na gumugugol ng oras kasama si Violet, nag-uusap tungkol sa fashion show habang kumakain ng cookies na ginawa niya. Na parang walang problema, sinubukan ni Daisy na humingi ng tawad kay Allison, ngunit sa halip ay tumalikod si Allison sa kanya at ikinkumpara pa siya kay Violet, na nagsikap na dumalo sa palabas. Ito ay humantong sa isa pang pagtatalo sa pagitan ng mag-ina. Ang tensyon ay naging hindi komportable kaya nagpa siya si Violet na umalis, ngunit sa halip na pakalmayan ang kanyang asawa. Hinabol ni Garrett si Violet at niyakap ito. Hindi na malayan na nakikita ni Daisy ang lahat. Sa sandaling iyon, sumabog ang galit at selos ni Daisy nang pakiramdam niya ay tuluyang napapabayaan ng kanyang asawa at ng kanyang anak habang nahihirapan sa napakaraming problema. Nang gabing iyon, nakatanggap si Daisy ng isang abiso na ang buong pondo sa edukasyon ni Allison ay inilipat na sa kumpanya ng pamumuhunan. Ang problema ay hindi niya ginawa ang transaksyon na iyon. Galit na galit si Garrett at humingi ng paliwanag, ngunit iginiit ni Daisy na wala siyang kinalaman dito. Sinubukan niyang kontakin si Oliver, ngunit hindi makontak ang telepono nito, at wala rin ang numero ng kumpanya. Habang sina Garrett at Daisy ay nasangkot sa isa na namang mainit na pagtatalo, pinanood sila ni Violet mula sa malayuan ng may nasisiyahang ngiti, alam na halos tapos na ang kanyang plano. Lingid sa kanilang kaalaman, narinig ni Allison ang lahat. Nalungkot siya nang mapagtanto niya na wala na ang perang inipon ng kanyang mga magulang para sa kanyang kinabukasan. Kinabukasan, binisita ni Violet si Daisy at inalok siya ng isang tasa ng kape. Umakto siyang humihingi ng tawad at ginamit ang kanyang mapanghikayat at manipulatibong katangian na kumbinsi niya si Daisy na papasukin siya sa loob. Ang hindi alam ni Daisy ay palihim na hinahalo ni Violet ang isang pampakalma sa kanyang inumin. Hindi nagtagal, bumagsak si Daisy at nawalan ng malay. Kasabay nito na dumating si Oliver sa bahay ni Violet para lamang makakita ng isang sulat na nagsasabi sa kanya na makipagkita sa bahay ni Daisy. Nang pumasok si Oliver sa bahay, nakita niya si Daisy na nakahiga walang malay at sinubukang tulungan siya. Ngunit biglang lumitaw si Violet at sinaksak siya hanggang sa mamatay. Pagkatapos ay inilagay niya ang kutsilyo sa kamay ni Daisy na naghahanda sa kanya para sa krimen. Nang malapit nang umalis si Violet, hindi inaasahang umuwi ng maaga si Allison galing sa paaralan. Mabilis na nagtago si Violet upang maiwasan na makita. Nabigla si Allison nang makita niyang nakahiga ang kanyang ina at si Oliver nang walang malay at agad niyang tinawagan ang pulisya. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis at sinimulang tanungin si Daisy. Iginiit ni Daisy na wala siyang maalala na kahit ano. Ipinaliwanag niya na bigla siyang nawalan ng malay, ngunit inamin niya na kilala niya si Oliver bilang isang tagapayo sa pananalapi mula sa isang kumpanya ng pamumuhunan. Pagkatapos ay inakusahan ni Daisy si Violet ng paglalagay ng isang bagay sa kanyang inumin, ngunit itinanggi ni Violet ang lahat, lalo na't walang ebidensya ng anumang sangkap sa lugar ng pinangyarihan. Dahil sa mga fingerprint ni Daisy na natagpuan sa kutsilyong ginamit sa pagpatay kay Oliver, opisyal siyang pinangalan ng sospek at naaresto. Matapos may padala si Daisy sa bilangguan, lalong naging nasangkot si Violet sa buhay ni Garrett at Allison. Nagkunwari siyang inaalagaan sila, nagluluto ng pagkain araw-araw at nagbibigay ng ginhawa, umaasa na mapalitan si Daisy bilang asawa at ina. Samantala, patuloy na sinusuportahan ni Garrett at Allison si Daisy. Naniniwala silang walang sala si Daisy at determinado silang tuklasin ang katotohanan sa likod ng pagkamatay ni Oliver. Nagsimulang mangalap ng impormasyon si Allison mula sa mga kapitbahay at unti-unti nagsimulang maghinala kay Violet. Ang kanyang hinala ay lalong lumakas nang matuklasan niya na nagsinungaling si Violet tungkol kay Pro, na lumabas na isang modelo na may asawa na iba. Mabilis na sinabi ni Allison sa kanyang ama, na nagmumungkahi na maaaring si Violet ay nagsisinungaling tungkol sa maraming bagay sa lahat ng panahon. Ngunit hindi ito masyadong sineryoso ni Garrett, iniisip na ang isang kasinungalingan ay hindi nangangailangan na patunayan na ang lahat ng iba pa ay mali. Kinabukasan, pagkatapos umalis ni Violet sa kanyang bahay, palihim na pumasok si Allison sa loob upang maghanap ng impormasyon tungkol sa nakaraan ni Violet. Doon, nakakita siya ng business card mula sa Peking Investment Kumpanya na maaaring magugnay kay Violet sa pagkamatay ni Oliver. Muntik na siyang mahuli nang biglang bumalik si Violet, ngunit nagawa niyang makatakas sa tamang oras. Pagkatapos nyon, nakipagkita si Allison kay Mason na nagbunyag ng katotohanan. Ipinaliwanag niya na minsan siyang niloko ni Oliver at napunta sa kulungan. Kinukumpirma nito ang hinala ni Allison na kinuha ni Violet si Oliver para linlangan ang kanyang ina. Ibinahagi rin ni Mason na si Violet ay nahuhumaling kay Garrett simula pa noong high school. Minsan na niyang inasahan na mamahalin din siya ni Violet pabalik kaya naman pinakasalan niya ito. Ngunit lumiit lamang ang kanyang pagkahumaling sa paglipas ng panahon. Naging marahas, mapang-abuso, at sinubukan pang ang patayin ito ni Mason. Doon napagtanto ni Mason kung gaano siya kadelikado, na nagtulak sa kanya na hiwalayan ito at tuluyang alisin sa buhay nito. Kasabay nito, pinilit ni Violet na akitin si Garrett habang nag-iisa ito sa bahay. Samantala, tinawagan ni Allison si Garrett at sinabi sa kanya ang lahat ng natuklasan nito. Nang malaman niya ang katotohanan, kinumusta ni Garrett si Violet tungkol sa lahat ng krimen na nagawa niya dahil sa kanyang pagkahumaling sa kanya.
Sinubukan ni Violet na bigyang katwiran ang kanyang mga kilos, sa paniniwalang ang lahat ng ito ay dahil sa pag-ibig, ngunit tumanggi si Garrett na tanggapin ito at naghanda na tumawag ng pulis. Sa isang biglang pagsiklab ng galit, inatake siya ni Violet, paulit-ulit na sinasaktan hanggang sa siya ay nawalan ng malay. Habang nakikita niya si Garrett na nakahiga doon walang magawa, biglang nalubog si Violet sa pagkakasala. Nang mapagtanto niyang nasaktan niya ang lalaking sinasabi niyang mahal niya, di nagtagal dumating si Allison at nagulat nang makitang walang malay ang kanyang ama. Agad niyang hinarap si Violet, ngunit sa halip na umatras sumurong, biglang sinubukan ni Violet na saksakin siya. Mabilis na tumakbo palabas ng bahay si Allison sinusubukang tumakas. Sa labas, sinubukan niyang lumaban, ngunit natalo siya ni Violet at na-corner siya, determinadong tapusin ito. Humingi ng tulong si Allison, at sa eksaktong sandaling iyon, nagkamalay si Garrett at nagmadaling lumabas upang iligtas ang kanyang anak na babae. Nagkaroon ng pag-aaway sa pagitan ni Garrett at Violet. Sa gitna ng kabuluhan, nagawa ni Allison na makabangon muli at sinaktan si Violet na itinatumbo nito at tuluyang natigilan. Pagkalipas ng ilang panahon, napawalang sala si Daisy sa lahat ng mga kasong pagpatay at nakauwi, kung saan siya ay sinalubong ng mainit na yakap mula sa kanyang asawa at anak na babae. Habang nagsisimulang maging maayos ang lahat, ibinahagi ni Allison ang ilang mabuting balita. Nakatanggap siya ng buong scholarship sa kanyang pangarap na paaralan ng disenyo sa Paris, na nag-aalis ng pasanin sa pananalapi mula sa kanyang mga magulang. Para kay Violet, siya ay sa wakas ay ipinadala sa bilangguan para sa lahat ng mga krimeng nagawa niya. Ngunit kahit sa likod ng mga rehas, wala siyang ipinakitang senyales ng pagsisisi. Ang kanyang obsesyon kay Garrett ay nananatili habang patuloy niyang hinahawakan ang kanilang larawan. Hindi niya kayang bitawan. Dito nagtatapos ang kwento. Salamat sa panonood, kaibigan.